Ang balita ko pa po, hindi na tayo nag-aano, dahil daw natakot na tayo. Ah? Oo, natakot na daw tayo. Wow! Oh my God! Wow! Kaya di na daw tayo Hindi na tayo nagmumura dahil natakot na tayo. Hindi. Hindi na kami nagmumura. Gawa ng dahil. Dahil ayaw namin ibaba na yung pagkatao namin. Tama na yung isang linggo na ibinaba namin yung pagkatao namin sa inyo. Ngayon, ganito. Lalakas kayong ano eh. Tignan natin, sino ba ang pinagpapala ng Diyos? Talo! Sila ba o tayo? Ayun ang tanong dyan. Sila, any moment, si Makagago, darating na yung mga kaso niyan. What? Bro, what are you talking about, man? Sunod-sunod yan. Tapos lahat ng in-interview niya, the moment na nagsalita ng defamatory, darating na rin yung kaso niyan. Hey, Pag hindi ka na pala nagmumura, boss. ang banggaan ng pakaramdam. Hindi, boss. Come on, man. Hindi yun. Duwag ka na pala. Man. Pag hindi ka nagmura, duwag ka Sabi na. nila. Ay? Ay, po! Po! Yo! Yo! Ganito na lang. Putang! Wag ganon. Eto na lang. Agad! Eto na lang. Walang mura na. Ito na lang. Ito na lang. Agad! Ang pinakamaganda ron, alam nyo na yun. Hello, Romy, ha? Put! Alam, di namin kaya yung karakter mo. Kaya namin yun. Kaso, hindi namin kaya magbenta ng bigas. Kasi, oo. binigay sa iyo yun, tapos binenta mo pa. Oo. Hindi ka ba naman, Hindi, paano mo nga hindi ka ba na, Hindi. Paano paniniwalaan yan? Hindi ko nga nakita na personal yan. kaya nga, boss eh. Nakita ko lang yan isang beses lang. Gago. Nung pinatawag ko sa Legrand, may kasama pang truck yan. May kasama pang vice mayor, candidate ng vice mayor. Ang mali niya, yung video, pinakita niya pa na kilo-kilo. Oo, yun Di ang ba mali. naman Tangat. Kasi no, yung ibinigay ko sa kanya, Bigas. paliwanag yun, 100 sako yun. Ngayon, yung pinamigay niya, isang beses lang siya nagpadala ng video, may dalang kolong-kolong na ganyan lang ang Trolley, patong. boss, trolley yun eh. Trolley, Trolley na may- sa Riles, may Riles. tigi-tigi 1 kilo ibinigay niya. Yun lang ang video tanging video na natanggap ko na naipamigay niya. Eh ngayon, kinakalkula namin, walang 3 sako yung naisupot na yun eh. So, sabihin na natin na ang naisupot ay 10 sako. Eto na, malupit. Kapit-bahay niya. Lumapit kay Dong. Sir, hindi naman ho kami nabigyan. Magkatabi lang ho yung bahay namin. Balita ho namin, sir. Binenta ho ng 700 ang isang sako. Ito talaga. Diba? Napakasalbahe mo talaga eh. Ang sarap mo. Sabi ni Git God, pa-shout out boss, team leader ko Abigail Felipe at dekalibre kong katim na si UP De La Vega at Dennis Antonio. Pakisabi, intorotot minuto. Grabe ka, Git God. So, yun ho yung katotohanan niya. Kaya sabi ko nga, kung ano bang kwento, ang kinuwento ni Romy Diaz o The King o Walang kwenta. Erwin Sia, hindi. Walang probative value. According to Senator Lacson, walang probative value. Ibig sabihin ng walang probative value, wala. Narration lang. Yun lang. Narration lang. Pero, kung siya ay may sinabi na may defamatory sa akin, ayun, pagbabayaran niya yun. Pagbabayaran niya yun. Pero siya, wala. Walang probative value, walang epekto sa akin, walang value yung paninira niya sa akin. Kasi, narration eh. Ika nga ni Senator Ping Lacson, walang probative value. Dahil hindi siya under oath. At least, narration lang. Kaya nga, boss. Pero siya, yung paninira niya, ay, malaking value sa atin nun. Kasi, makakasuhan na siya ron. Hindi ko na sasabihin, pero meron na tayong team na nagre-review ng lahat ng tao na maninira sa akin, diretso kaso na. So, yun na. Yun ho yung image namin ngayon. Hindi namin ibababa yung aming sarili kung kanino man. Halimbawa, may nanira ho sa akin. Dapat
patunayan nila kung ano yung sinasabi nila. Pero ako, kaya ko hong patunayan na yung si The King o Romy Diaz o Erwin Siar, yan ho ay ibinenta niya yung 90% ng 100 sakong bigas na ibinigay ko para sa mga kababayan nating naghihikaos ng pandemic dyan sa bayan ng Chaong, Quezon. At Ini-impersonate niya pala, impersonator. Mamaya sabihin na naman nung Ogag dyan, yun ang ginagawa sa'yo eh. May mga salita kang kinakat. Iba yung Pero hindi mag-i-stand sa court yun. Kaya Kailangan makita yung totoong video, yung buong narration ng salita. At kailangan yung original account na nag-post, patunayan nilang sa akin galing at ako ang nag-post bago magkaroon ng tinatawag na prima facie evidence. Ganun ang ginagawa nila. Yun yun. So, itong si Romy Diaz na to, ay hindi ko masabi, pero sabi ko nga walang probative value yung kanyang lahat ng pinagsasabi, all narration. Uunahin natin, nagkausap daw kami. Paano kayo mag-uusap? Sa kulungan, nung ako nakakulong, hindi ako pwede magkaroon ng outgoing call. Hindi pwede ba? Nasa batas ng kulungan yan. Wala akong outgoing call. Para makapag-usap ako, eto kahit sa korte-korte magharapan, yung abogado ko ang tatawag sa akin bago ko makausap. Ganon, kasi Yun talagang high profile tayo nun Yun. So, sasabihin niya, dumalaw siya sa kulungan, unang-una ho, bawal ang dalaw nun. Bawal. Number 1 yun. Nag-open lang ang dalaw 2020, early 2023 or late 2022. Nag-open ang dalaw. Doon lang ho nag-open ang dalaw. Dahil, basta after election na ng 2022 election yun Dahil po, nag-end na yung pandemic. Parang endemic na, parang ganon. So, tanggalin muna natin ito mga nagpa-flood. Eto, katulad to nagpa-flood. Gawa ka bago account. Yan. Yun. Ano to Yan. So, paano niya sasabihin nakausap niya ako? Pero, pag nanonood ako ng mga USB na pinapadala ni Dong noon, kasi lahat ng humanitarian ko, kahit nakakulong ako, ini-USB nila yan boss. Tapos pinanonood namin doon sa TV, sa kulungan. Para sabi ko, lahat ng humanitarian nyo, dahil nakakulong ako, hindi ako makakasama, baka pwede videohan nyo, ilagay nyo sa USB. Katulad nung bumaha sa Montalban, Rizal. Andun ako nagpadala ng tulong. Sa USB, nakita ko siya nandun. Kaya pala. Kasama nila Res Cortez. Ganon din sa Alabang. Siya yung MC dun ngayon, meron ako mga supporter na nagsabi sa akin, Sir, nagpapakilala kong tauhan mo yan, si Romy Diaz, dahil nakikita may mga video siya na sumasama siya sa mga humanitarian. May pangarap. Sa mga humanitarian mo, nagsasalita-salita siya ron, at nangihingi sa amin. Ngayon, since akala naman namin talaga, sir, na talagang tauhan mo nga siya dahil nakikita namin sa mga humanitarian, pinapadalan namin. So, yun ang purpose ng putok sa buho na yan, na sumama sa humanitarian para makita ng mga supporter ko na kasdim ko siya at magamit niya yung mga supporter ko para makahingi siya ng donasyon. Pwede niyang kunin yung mga followers mo. Yun. Kaso wala namang nagpuntahan sa kanya. Ewan ko, yung mga nabola niya. Actually, late 2021, naging basher ko na yan. Yan? Ganun ba yung... Paano ngayon siya nakapunta sa akin sa loob ng kulungan na sinasabing hinired ko daw siya ron? Ang malupit dun, naging tao mo daw siya. Hindi. Hindi ko yan naging tao. Kilala ko yung mga naging tao ni Boss. Humingi lang sa akin yan ng 100 sakong bigas para sa mga maliliit na tao sa lawigan ng Chaong, Quezon. Ako'y nagpadala. Ako'y nagpadala ng 100 sako. Pero ang binigay niya, 10 sako, ang malungkot, yung 90 sacks, ibinenta na 700 pesos. So sa tingin mo, kapanay-paniwala ba ikukwento niya na nag-iipleyado ko siya? Basher ko siya
titignan mo yung ano, yung mga post niya, sumama siya doon sa mga vlogger na kinuha ni Mary Ann Lawlaw, yung scammer na tumiwalag sa akin para makuha yung mga supporter ko. Nagets mo? Eh ako kasi noon, ano ako noon masyado akong vulnerable noon Masyado O baga kang syempre nakakulong open. ako. Hindi, nakakulong ako. Nag-take advantage sila sa akin doon sa pagkakakulong ko. Nakako sila na andito lang kami sa tabi mo. Sige, ganyan, kapatid, ganyan. Sinamantala ka na. Sinamantala na ako. Ngayon, syempre, yung mga supporter ko, maniniwala sa kanila dahil nakita na kasama ko sila doon sa pagbibigay ng bigas. So, maniniwala nga naman. Hanggang nung sa tingin nila, pinagkitaan nila yung mga supporter ko ng mahigit 1 taon. Oo, ang dami. Bago ko sinibak yung lawlaw na Mary Ann, nung sinibak ko yung lawlaw na Mary Ann, nagsama-sama sila. Kaya naman pala hindi sila makakalas doon sa lawlaw na Mary Ann, mga nag-invest yung mga vlogger sa kanya. Doon sa kanyang sabon-sabon. So tinira nila ako, kaso maraming nanatili sa akin na mga supporter ko. Ayun yun. So, lahat ng pinagsasasabi nung Romy Diaz o Erwin Ciar at The King, walang probative value yun. Narration lang yun. Oo, walang epekto sa akin yun. Pero, kung meron siya sinabing defamatory word, ayun, malaki epekto sa kanya. Diretso yung kakasuhan. Ganun lang kasimple. Pakasalbahe mo, Romy. Hayaan mo na. Ano ka ba? Sarap mo. Ayun yun. Shout out na muna natin yung ating Boss. Sabi ni Smer Malolos, shout out, isang dekalibre Idol FLM. Isa po ako sa nabook mag-deliver sa dating bahay nyo. Grabe, nagtatrabaho ko ng marangal. Pag-deliver po ako sa inyo, tinarantado nila ako. Ayan, sige, ganun talaga. Wala daw epekto. Tanggalin na natin to para gumawa sila ng mga bagong account. Yan. Ang dami nilang account, no? Pagtatanggalin natin para Casper, may tanong dito. Pinasasahod ka ba ng maayos? Oo naman. Hindi, sabihin mo na ang dami mong advance. 2 buwang advance. Ha? Tsaka dito kay boss, yung sukli. Wala na. Sabi ni Amadeo Crisalova, Boss FLM, solid calibre supporter here from UAE. Pa-shout out po sa mentor ko dyan sa Pinas na si Sir Raul Ong. Okay. So, yun. 2021 pa lang, naging basher ko na yan. So, paano mo paniniwalaan? Ay, hindi po ako stress. Oo. Paano naman ako mai-stress Ganda na bahay ko ngayon. Paano ako mai-stress? Puta, may jacuzzi pa ako. Marami akong tauhan dyan. Ano pa hahanapin ko? Di ba? Hindi ako na-stress. Diyos ko naman. Tsaka, okay na ako, no? Hindi mo na ako marinig na, na magbumura ngayon. Hindi ko ibababa yung sarili ko sa kanila. Tama na yung 1 week book. Tama na yung 1 week na yun, oo. Okay na yun. Shout out. Ginawang tauhan yung customer na resort. Paano naman to naging resort? Halika ha. Kung hindi ka ba naman boat kalahati, minuto. Paano naging resort yan? Nakita mo yung litrato ko, ang laki. Nakita mo yung litrato ng tatay ko, ang laki. Nakita mo yung litrato ko, ang laki. Nakita mo ba to? Mga award ko. Ayan puro Francis Leo Marcos yan ayan Nakan? Paano mo naman sasabihin naging resort yan? Di, ang laki-laki mong tanga. Nakita mo yung bilyaran ko. Paano naging resort yan? Ay, nako. Kasi kayo, hindi nyo matanggap na, alam mo yun,
hindi nyo kayang matanggap na hindi nyo ko kaya. Ganong ka simple, di ba? So yun nga po, pinaliwanag. Sabi ni C99, Boss, FLM, kapitbahay mo ako, JM Tolosa from Las Piñas. O, mabuhay ka, JM Tolosa. Di ba? So, ang kaya nyo na lang gawin ay, yun na lang ang kaya nyo gawin is magpadala ng troll farm kada magla-live ako. Just to interrupt what I'm saying. Pero, hindi naman ako nai-interrupt eh. So, dyan lang kayo. Yun lang. At, Casper, dito ka. Magpahalapin natin yung mga nagpapa-shoutout, Casper. Ito. Sir FLM, magkano po ang zirconia at implant sa dentist mo? I'm planning to get one. Thanks, sabi ni Limay. Actually, 90,000 ang isa. Oo, 90. Oo, 33 pieces. Yan. Pero since kaibigan ko yung doktor, si Yeye, okay, kaibigan ko yung doktor si Yeye. Ano na yun? Lifetime cleaning na siya. Binigyan na ako ng lifetime cleaning. 90. Pero since kaibigan ko siya, ang charge niya sa akin kabuuan, lahat-lahat, is 1.8. Not. 33 pieces. Yan. 33 pieces yan, up and down. Pati bagang. Pati bagang ko lahat. Tapos yung 4 na piraso dito, implant na. Pero ang talagang presyo niya, 3 million. Sabi ni Renzo Mar, idol, pa shout out po kay Jerome Dolor. Pakisabi naman, God bless sa kanya. Hindi na tayo pwedeng ang pinaka word na lang natin ngayon, putok sa buho. Ayan. Shoutout idol, kunin ko na yung reward 250k kay Food Genius. Kilala ko na kung sino si Food Genius. Nag-page reveal na siya, friend of Food Genius na page. I-message mo yan sa aking Viber. Kailangan with complete evidence. Yun lang. Alam mo, nililigaw nila yan. Inililigaw nila yan. Yung mga face reveal. Nililigaw nila yan. Ito. Yun daw sahod ni Romy Diaz, hindi ka raw nagbayad. Actually, hindi ko naging tauhan yan kahit minsan. Uulitin ko, 1 beses ko lang yan nakita nung binigyan ko ng 100 sako. 100 sako na bigas para ipamigay doon sa mahihirap na mga taga-Tiaong Quezon. Pero hindi niya ibinigay. Ang ibinigay niya, nagsupot siya ng 3 sako, tigi-tigi 1 kilo, nilagay sa trolley, pinamigay. Yun lang ang video natanggap ko. At nung 2022, late 2022, sabi ni Dong, meron daw siyang kapitbahay na pumunta sa kanya at nagsabi na hindi siya binigyan. At ibinenta daw ni Romy Diaz yung bigas na 90 sako, 700 pesos per sako. Diba? Paano paniniwalaan yan eh? Hindi ko naman nag-iempleyado yan. Kung sasabihin niya nagkita kami sa kulungan, hindi siya pwedeng dumalaw doon. 2 lang ang pwedeng dumalaw noon sa kulungan. Pamilya ko lang. Yun. Diba? Ngayon, yung pinagsasabi nila na kaso-kaso, eto. Idol, ang bag ko $5, pang bail mo sa mga kaso mo, supporter mo po ako, league of the po tayo pa. Hindi wala ho tayong kaso kasi hindi ho sila basta-basta makakapagkaso. Unang-una, kailangan ho ng tinatawag na prima facie evidence. Hindi ho pwede yung pinagtagpi-tagping video. Kailangan ho yung video ng prima facie evidence, buong video at doon mismo sa account ko nakalagay. Ngayon, kung hindi sa account ko, ay hindi ho yan prima facie evidence. Hindi ho tatanggapin ng korte yan. Pero ho si Makagago, marami na ho talagang kaso. Yan ho ay meron. Talagang marami. Ipinagbabawal lang ho ng abogado ko na ilabas yung mga klase ng kaso niya.
Aha. At hindi ko ho yung gagawin. Let the case go on. Ganun na ho yun. Let the case take its own course. Yan. Pero ibaba ko pa yung sarili ko sa kanya, ay hindi ko binababa ang sarili ko sa isang putok sa buho. Ganun ho yun. Bakit ka lumipat ng inuupahan mo? Ay, tapos na ho yung kontrata ko. At yung inaanak ko ho ang naglipat sa akin dito. Ayun o. Yung walang masabing matino. Pero, daming viewer oh. Puta, 1.5 yung current na nanonood. Para ka nagtatalog pati dito. Oh, may nilabas daw si Pudginius na magkausap daw sila ni Casper. Oh, ayan si Casper, kausapin mo. Bobo. Mema na lang kayo. Ayan ah. Ayan. Ayan ang tinatawag na mema na lang. Di ba? Wala eh. Pasalamat ka. Mo! Ayan. Sabi ni John James Oberas, shout out Boss FLM, day 1, supporter mo kami. Shout out Boss FLM, day 1, supporter mo kami. Mabuhay ka, James. Actually, ito YouTube natin, Casper, may kita na tong kalahating bilyon eh, ngayong buwan ng November eh. Matik yan. Ang dami nagbibigay oh. Oh, ito, may nagbigay pa ng $100 oh. Oh. Sabi ni Sun Boss Pitchable, ang baduy-baduy nung daking na yon, sinungaling yon. Malamang, totoo. Ayan, mga supporter ko na nakakakilala kay The King, na pinirahan ni The King, nagpanggap si The King na siya ay empleyado ko at nanghingi ng marami super chat sa aking mga supporter sa abroad. Ayan ay isa magpapatunay. Pipin ko yung message to isa magpapatunay. Baka sabihin nyo, loko, eto, taga-Japan to. Ayan, si Sun Pitch Apple. Trabaho na lang yan. Ayan. Kaya eh. Sunboss Pitchable pala. From Japan. Nagpalipad siya ng 200 yen. Ano na sila? Hindi na alam yung mga pinaggagawa nila. Desperado na yan. Oo. And then, basta, let's the case take its own course. Tayo, magla-live tayo for our supporters and for those people na gusto magpa-shoutout. Yun lang. Ulitin ko, yung interview daw ni Romy Diaz, kuno, ay walang probative value. Sabi nga ni Senator Phil Lacson walang probative value. Pag sinabi yung probative value, wala. Narration lang. Madali namang mag-narrate eh. Hindi ko siya sinahuran, empleyado ko siya. Magpakita man lang siya ng isang ebidensya na naging empleyado ko siya. Meron ba siyang pinirmahan? O kahit voice recording, mahilig naman sila dyan mag-voice recording, di ba? Kaya nila yan. Dapat nag-voice recording sila na, hinahired kita. Yan ang trabaho niya eh. Trabaho niya, mag-voice recording. Bakit hindi niya ni-record na yung proof man lang na naging empleyado ko siya? Bobo, gunggong eh. Ano? Gunggong. Dapat ano ka muna. Oo, di ba? Kasi ginaya mo muna yung boses ni boss. kung wala tayong kontrata, Total, wala ka ba gaya-gaya ipakita naman. na hineard kita, dapat man lang, nung sinabi mo na kausap mo ko sa telepono, para maging proof yun, para sahurang ka. Kasi ang tagapagpasahod nun si Dong. Boss. Lahat ng empleyado kayo. Kanino kayo sumasahod? Kay Dong, di ba? Lahat ng gastos, pati nung eleksyon, kay Dong kayo sumasahod. So, dapat doon, ano muna? Ginaya na yung boses mo agad. Hindi, nag-record man lang. Ginaya. Ginaya man lang yung boses ko. Kunyari, Gaya-gaya naman to eh. ako nga pala si FLM, hinahard kita na ito yung sweldo mo. Bullshit to eh. Ang katotohanan yan, nung bumaha sa Buntalban Rizal, habang nakakulong ako, nagpadala ako ng 1,000 sako, una at 800 sako, 1,800 sacks sa Montalban Rizal. Lahat ng pamilya na apektado ng baha, pinabibigyan ko ng tigi-tigisan sako. May video ka nun. Meron. May video. Ngayon, nung tiningnan ko yung USB, kasi para makapanood naman ako sa kaganapan sa labas, dahil hindi naman binabalita sa mainstream media yung aking ginagawa na pagtulong, so sabi ko kay Ladong at sa Team FLM noon na baka pwede i-record yun, ilagay nyo sa USB para mapanood naman namin dito ng mga kakosa ko. Kasi masaya na ako nung pag nakakapanood ako ng video na marami ko natutulungan dahil nasa loob ako ng kulungan. Doon lumutang yan. Nakita ko rin nag-isalay-salita pa. Hindi ko naman alam kung anong purpose. Sabi ko kay Dong na lang, bigyan mo nga ng 5,000 yan. Sabi ni Rafael Malasig, Bintar Ilocos Norte, pa-shout out, boss.
Bintar. Oy, Ilocos Norte. Pa-shoutout mo sa Bintar. Ay, shoutout siya sa Shoutout Bintar, sa'yo. Ilocos Norte. Bentar. Nga pala, Ilocos Norte. andyan ang mga ate ko, sila Manang Odette, madalas ako buwi dyan. Nga pala, dyan sa Bintar, nag-humanitarian ako dyan, lahat ng buong bayan ng Bintar, lahat ng malabo mata, binigyan ko ng salamin. At nagbigay ako ng salamin, bigas, e-bike, wheelchair, cellphone sa mga K-12 na estudyante. Talagang binuhos ko yung lakas ko dyan. At may video ko noon at pwede nyong interviewin yung kasalukuyang mayor doon na si Mayor Richard Degala kung anong tulong ang ginawa ko sa Bintar. At may mga malalaking waiting sheet dyan, nakalagay doon, Francis Leo Marcos. Donation ko yun. Shout out sa lahat ng taga Bintar. Mabuhay kayo. Agbyag! Durasen! Bintaren! Hindi mo naintindihan yun. Ang biyag, boss. Hindi mo naintindihan. Durasen! Bintaren! Si Dong i-interviewin ko, sige, yun ang pwede nyo paniwalaan. Pagka si Dong ang na-interview niya, maniniwala na ako talaga. Pagka si Dong ang na-interview ni Makagago, pwede kasi chief of staff ko yun eh. Wala naman na sa atin si, Hindi. Nagbakasyon. Chief of staff ko yun. Kumbaga, pinag-aral ko pa yun sa Japan. Tatlo sila, siya, si Lester, at saka si Engineer Yuchenko. Pinag-aral ko ng pagiging chief security yun. Dahil doon sa itatayo nga namin negosyo ng CESA. Oo. So, walang probative value yung pinagsasabi ng Romy Diaz. Dapat man lang, nirecord man lang niya na hinerd ko siya. Now, nasa kulungan ako, may dalang sulat si Dong, galing kay Kapitana Tintin Abas ng Alabang. Nasunog ang Alabang. Nasa loob ako ng kulungan, ha? Nasunog ang Alabang. So, ang nangyari, sabi ko, sumulat ako kay Warden. Warden, may bisita ako, si Res Cortez, Levi Ignacio, kasama siya ni Dong. Baka pwede kong makausap kasi gusto kong tumulong sa Alabang, Barangay Alabang. Oo, kay Kapitana Tintin Abas. So dumating doon, ando sila Res Cortez, may video ko noon, pwede kong i-upload dito mamaya-maya. Pwede. Yung video, at makikita mo ron, walang ducking doon sa video na yun. Walang Romy Diaz doon. Sabihin, may extra na lang para Pero nung natapos na yung humanitarian sa Alabang, nagbigay, ando si Atty. Caroche, si Robsy, si Res Cortez, si Ian Ignacio, si Levi Ignacio, si Dong, ando sila lahat. Lumutang na naman yung Romy Diaz. Nag-speech doon, nag-video-video. Pansin. Ang tunay palang intensyon nitong ducking Romy Diaz, dahil marami ko supporter eh. Yung abroad, mga nagpapalipad sa YouTube yun eh. Yung mga nagdo-donate na ganito, yung mga nagpapalipad ng ganito. Ayan. Yung tangka niya talaga. Yun yung tangka niya. Oo. Yun yung talagang tangka niya na hindi ka makita. Ang hilig mo magtangka raw. Yun pala yung tangka niya para paliparan siya ng mga supporter ko. Kasi wala namang kwento yung mga vlog-vlog niyan eh. Nabuhay yung mga vlogger na yan, una, nag-pro FLM to get, kunyari, pinagtatanggol ako. Para makakuha ng... napanood ko yun. Para makakuha nila yung simpatya ng aking mga supporter. Anyway, mag-brood, muna tayo? Ito, Blue Mountain Coffee muna tayo. Ayan. Yun pala talaga yung, nila, yun talaga yung kanilang intensyon. Sabi, gatas na gatas daw, boss. Gatas mo pala iniinom ni MG. Regarding diyan kay Bakagago, abay, bahala na siya sa buhay niya. Basta, I'm going to let the case roll. Diba? So, yun lamang ho. At ang aking masasabi lang ay let the case roll by. And una higit sa lahat, yung mga pinagkukwento ni The King ay walang probative value. Alam na ho naman natin ang intention niya. Noon nga hong binigyan ko na 100 sako ng bigas yan, 10 sako lang yung sinupot niya na tigi 1 kilo, pinamigay, binidyohan, pinadala sa akin. At hanggang sa may nagsabi sa akin at napatunayan ho namin na yung 90 sako, ibinenta niya na 700 pesos. Paano nyo naman paniniwalaan sa umpisa pa lang manggagancho na ho talaga. So yun ho, yung sinasabi niya naging empleyado ko siya,
At di ko siya sinahuran, hindi ko pa ho nakita yung tao na yan isang beses lang ho. Nung mismong binigyan ko ng 100 sakong bigas, kasama nung taga San Antonio, Quezon na broadcaster ng DCRH na si Ka Henry Uri, na 5 tonelada naman yung binigay ko, isang truck. Tapos sa kanya, 100 sako. Buti pa yung kay Ka Henry Uri, napamigay talaga eh. Pero itong sa kanya, wala. Binenta at pinera. So, yung sinasabi niyang empleyado ko siya, magbigay siya ng patunay ng kahit ano. Sa lahat ho ng kinuwento niya, wala akong kapanipaniwala eh. Unang-una, hindi ko ho siya kilala. Bisa sabihin niya, nagpunta ho siya ng kulungan, asa ng litrato. Yun. Ang totoo ho niya, ginamit niya yung pangalan ko, nagpanggap siya na supporter ko, nakisawsaw sa humanitarian ko para makuha niya yung suporta ng mga supporter ko abroad. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.